Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin gamit ang rune kung ano yung ipapakita or advice para sa iyo. Itong ewas ang nagsasabi na kailangan mo ng pasensya. Ipinapaunawa nito na may sitwasyon, bagay, or person na hindi nananatili. Kailangan mo itong makayanan na matanggap at mag-move on. Itong Feho ang nagsasabi na merong mga financial delays o kaya kung hindi ka mag-iingat yung financial mo, masasayang. At saka may posibilidad na mag-suffer din yung connection mo o kaya relasyon sa person mo or kapwa. Pero hindi mo kailangan masyado mag-worry kasi temporary yung darating na problema sa iyo or kalungkutan. Kaya pala sinabing may delay at saka kailangan ng patience kasi yung pag-unlad mo ay medyo mabagal. Ito yung rune na Jera na i-harvest mo yung pinaghirapan mo or pinagtiisan. Magiging pabor yung kapalaran sa iyo. Halimbawa may problema ka sa lupa or kontrata, medyo mabagal yung kasagutan pero magiging pabor pa rin sa iyo. Kung may nanghiram sa iyo ng financial, mababayaran niya pero hindi agad-agad or paunti-unti. May mga maitatama na sitwasyon. Alamin naman natin ang angel number mo. At saka nga pala, yung mga bato na yan ay mga sinaunang letra na isa rin sa ginagamit para makapanghula. Two, balance. Isa rin ito sa kailangan mong i-apply or pairalin sa sarili. 2-5, the number is a warning that you should always be positive. All changes, good or bad, will make you wiser in the end. Kasi yung mga challenges, hindi naman yan pahirap sa buhay lang natin. Kundi yun yung nagiging dahilan para maging meaningful yung buhay natin kung bakit tayo nabuhay dito sa mundo. Na kailangan nating pagsikapan na malagpasan kahit mahirap maunawaan. Alamin naman natin ang message ng person mo or feelings niya, pero pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Merong person na pinaghihinalaan mo, hindi ka naniniwala sa mga alibay niya or sinasabi niya sa iyo. Kaya gusto mong nalalaman kung nasaan siya. At dahil nga sa hindi mo nalalaman kung ano yung mga nangyayari, nai-stress ka na rin sa situation na hindi nakakabuti sa iyo. Pwedeng person mo ito, kaibigan or kasamahan sa trabaho, family member na hindi mo talaga makasundo dahil magkaiba kayo ng opinion. Or hindi ka talaga nagtitiwala. Mukhang mahirap ka din linlangin ng person mo kasi alam mong meron siyang inililihim. Kung bakit mo ito nasabi, kasi itong card na ito, ang nagsasabi na yung person mo, may mga kinukwento siya na hindi tugma or salungat sa mga ginagawa niya. Di ba nga kasi, iniimbestigahan mo ba siya? Yung sinusundan mo siya kung ano yung
ginagawa niya. At dito sa mga nagawa niya, ito yung malaking pagsisisi niya na bakit hindi niya nasabi sa'yo kung ano yung mga issue na kinakaharap niya or inililihim. Isa sa inyo ng person mo ang naging malamig ang pakikitungo at iniwan yung relationship or connection. Maybe ikaw ito o yung person mo ang nagiging sandigan para makalimot sa iba't ibang problemang kinakaharap ay alak. Hirap din kasing makatulog yung person dahil sa mga maling desisyon or kung ano yung dapat solution sa problems. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman itong tarot cards. Unahin muna nating alamin yung situation mo. Mamaya yung situation ng person mo at saka yung outcome ng relationship nyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Wheel of Fortune, the Death, at 10 of Swords. Itong mga cards mo na ito, pinangungunahan ka na merong mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Ito ay ending, changes, transformation na positibo. Nakatatlong words ka na kailangan mong sikapin na i-let go yung situation o kaya person. Mahirap ito para sa ilan kasi syempre hindi naman agad-agad makakapag-let go ka sa situation lalo na kung nakasanayan mo na ito or napaka-importante sa iyo ng person. Para naman sa mga naka-let go na, ito na yung final ending. Meron ng bagong sisimulan na mas positibo ang buhay mo. Kahit na may betrayal itong cards, kaya ako sinasabing positive kasi matatapos na yung problems mo. Sa career o negosyo, may mga nakakalitong sitwasyon na hindi mo inaasahan yung magiging outcome. Hindi mo siyempre magugustuhan or magugulat ka sa major changes na nangyayari sa karir mo o negosyo, pero ito yung nakatadhana. Lalo na't nakadalawang cards ka na hindi ka happy sa trabaho mo or sa negosyo. Wala namang kailangan baguhin kung fair yung situation sa iyo, kung nakikitang masaya ka ng universe. Nakadalawang cards na para sa pabor na sitwasyon sa relationship. Pero itong darating na problema sa inyo ng person mo, kailangan yung sikapin na malagpasan. Ang ilan ang problema ay money issue, patungkol sa business o kaya sikreto. Ang iba naman patungkol sa betrayal, sa love. Para sa ilang single, unang kita pa lang sa'yo nung potential person, ikaw na yung nagpaikot sa mundo niya. Kaya lang merong issue itong person na hindi pa natatapos or yung ibang tao hindi pa siya kayang i-let go. At ito yung nagpagulo sa isip mo kung bakit may mga taong nakikisali pa sa magiging magandang koneksyon nyo. Ito naman yung cards ng person mo. The High Priestess, 3 of Wands, 6 of Cups. Teka lang guys may tumawag Pasensya na guys kasi teacher ng anak ko yung tumawag Kaya kailangan kong sagutin. Ituloy ko na. Katulad ng ipinakita ng mga bato,
na kailangan ng patience at saka balanse. Ito yung pinapakita sa cards ng person mo. At saka pinakita rin sa mystical cards na merong sikreto. Dito sa cards niya ipinakita. Pinapakita rin na LDR ang connection nyo ng person na ito. At na-homesick yung person mo. Namimiss niya yung family niya. Or kung magkalayo kayo at meron kayong connection or relasyon, namimiss ka niya. Kahit na meron siyang pagkakamali, gusto pa rin niya na ingatan ka or protektahan na maging payapa yung koneksyon o relasyon nyo. Sa financial, merong ilan na hindi mo pinapaalam sa person mo na nag-iipon ka. At yung pag-iipon mo na ito ay hindi para sa sarili lang, kundi para sa loved ones. At saka, magiging maganda yung daloy ng financial mo, mas higit pa sa inaakala or iniisip mo. Kasi may ilan na naging maganda yung karir mo or negosyo, kaya maganda rin yung kita mo, nakatulong sa pang-araw-araw mo. Ang ilan sa inyo makakatanggap ka ng pamana, pwedeng ari-arian o kaya financial. Para sa ilang single, ano man yung gender na nagugustuhan mo, hindi talaga namamansin yun at saka may pagka-suplada or suplado. Pero para dun sa potential person, hindi ganun yung pag-uugali niya kasi hindi naman niya napapansin yung sarili niya. Pero unti-unti mo siyang kilalanin para mapalapit ka sa kanya. At yung potential person, ang ilan sa inyo matagal mo nang kakilala pero matagal na din kayo kasing hindi nagkausap or nagkita. Para sa ilan na nasa relationship, gusto ng person mo na mapatagal yung relasyon nyo kahit na meron siyang mga pagkakamali or pagkukulang. Ang gusto mo sa relasyon ay yung magkaroon ng fairness or equality. At ang advice ng cards ay suriin nyo maigi ng person mo kung ano talaga yung gustong goal para magtagal yung relasyon nyo or magkaroon ng pagkakasundo or equality. The Hierophant, Strength at Three of Swords. Ito yung outcome ng relasyon nyo. Pinapakita sa mga cards na ito na naninindigan ka sa paniniwala mo patungkol sa spiritual, sa Diyos. Ito yung nagbibigay lakas sa iyo, yung pagdarasal, yung pag-alala sa Kanya, sa Diyos. Kahit na may mga mahirap na sitwasyon kang pinagdaraanan na nakakasakit sa damdamin mo at saka sa isip. Hindi mo makausap ng maayos or wala kang contact dun sa person. Kaya ito yung mas lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Mas dumarami yung misunderstanding. At para sa kalusugan, nakadalawang cards ka na para sa good health. Kasi may ilan sa inyo na naitatama mo na yung mga maling nakagawian sa pagkain, sa pag-inom, o kaya sa maling routine. At kung natatangay ka ng kapighatian, kalungkutan, kailangan mo ng kausap. Pwedeng family mo or yung person na mapagkakatiwalaan mo. Para sa ilang single or nasa relationship, kailangan intindihin din natin yung sitwasyon ng kapwa natin na akala natin okay lang pero nasasaktan na pala natin. At saka merong relationship na committed naman yung relasyon nyo pero nagkakaroon ng misunderstanding or disappointment.
Itong final card na The Sun ang nagsasabi na anuman yung mga sitwasyon na pinagdaraanan mo sa mga naunang cards pinakita na ay magkakaroon ng clarity anumang sekreto ito or inililihim sa iyo. Ikakalungkot or ikagulat mo man yung katotohanan, pero magkakaroon naman ng kalayaan yung isip mo at saka nararamdaman kasi meron ng clarity sa mga sitwasyon na nangyayari sa iyo. Kailangan mo tong tanggapin katulad na sinabi ng mga naunang bato at saka kailangan mong mag-move on, mag-move forward sa buhay mo. Meron kasing ilan sa inyo na nauwi sa hiwalayan ang relasyon dahil sa hindi na pag-usapan kung ano talaga yung problem or ano yung solution sa relationship nyo. Walang maayos na connection. Pero single ka man or nasa relationship, anuman yung mga problemang dumaan sa iyo or kalungkutan, hindi ito yung magpapapigil para sa tagumpay na kailangan mong makamit na maibibigay sa iyo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Gemini, Cancer, Libra, Sagittarius, Scorpio, Capricorn. Ituloy ko lang para sa ilang single na ang ilan sa inyo ay meron ka makikilalang potential person sa salo-salo pero hindi pa rin yun yung person na magugustuhan mo. Kumbaga hindi siya magpapatibok sa puso mo. Kahit na hindi mo gusto yung potential person, papakitaan mo pa rin ng mabuti. Ito naman yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. A, S, H, N, Z, L, F.